Welcome sa part 2 ng ating weekend charting. At yun, chart na natin itong ating mga stocks dito. SMPH, Ali, RCR, Arit, ASEN, and DMC. So again, dito tayo nag-poll sa ating Facebook. If you're not yet member, click nyo na yung description sa ilalim at follow us sa ating Facebook para maka-join kayo sa ating mga poll. Meron din tayo dyan mga news, updates, and mga kung ano-ano pa, no? Mga ganyan. Na, yun, no? May free webinar nga pala tayo, kaso tapos na. No? At ang next na pala, after free webinar is the financial market course. Yan ay pwede nyo gamitin sa pagtitrade sa PSE, sa US, at sa crypto market. And lahat ng patterns sa pag-uusapan, portfolio management, yung tamang buying and selling, at sizing. Minsan, dami mong tama, isang mali, ubos lahat ang kinita. No? So yan ang portfolio sizing. Price and volume, mga sindikato moves, paano malalaman na fake ang breakout or whipsaw. No? Minsan kasi nag-breakout, bili ka. Yun, fake pala, tapos sunog. Minsan naman may position ka, bili ka sa support, binasag, cut ka, tapos pagka-cut mo, balik sa dating presyo, parang si BDO. Ayun, no? Sarap ng bili mo dito, 142, support na. Pag close, 137, no? Cut ka ngayon, 137, 138 pala. Tapos kinabukasan, nag-close, pabalik 145. So mga price and volume validation na dapat mong matutunan para hindi ka napipeke. Okay? Mga breakout play na hindi tumutuloy. Yun, parang ito. Breakout, buy ka dun, breakout play, di ba? Tapos kinabukasan, katay. Kung hindi ka nag-cut, hanggang dun sa 128. So yan yung mga dapat yung matutunan sa price and volume validation para hindi tayo nadadaya. Breakout at saka bounce trading, yun. At marami pa, no? And you can join us sa ating Discord support group. Yun. Doon nyo kami makakausap, makaka-chat, at kung may question, pwede tayo mag-usap sa GC, sa ating Discord. So, yan ang mga benefits at courses na pag-uusapan natin. Plus, mga special trades. Pag may trades na, like yung mga na-trades natin, anyway, matagal na trade to, no? Yung mga likes of Arit. Yun, dito tayo sabay-sabay bumili niyan. At saka dito rin. At kung sumabay sa atin, o yun, kahit dito ka bumili, 10% gain, di ba? Not bad. So, maliban sa mga natututunan, mayroon pang mga konting trades na pwedeng sabayan pag may available, no? Kasama rin yung trading sa US, of course, dahil nag-trade tayo sa US. Binibigay din natin yung mga watchlist natin at mga sentiment kung kailan papasok, lalo na sa crypto, no? Paldo sila sa crypto. Kasi binibigay na ni Sir Shane kung anong bibilhin, saan at kailan bibili. Okay. So, benefits yan ng nasa Discord ng TFT. Yun. Okay. Sige. Tuloy na natin. Yun. So, simulan natin. SMPH number 1. SMPH. Ayan. Chart. Actually, okay naman si SMPH. Ayan o. Kita natin yung trend line. Ayan. May trend line. May channel. And going down, ang inaantay lang natin dito is ma-break yung trend line. Ayan. Mukha namang nag-a-attempt na, no? Mag-break dun sa resistance. Ayan. Kaya lang, nasa sakto rin. Nasa pivot point na talaga to. Nasa pivot low na. Ayun, no? Ito na yung trend line. Nasa support na. Mukhang gusto na umakyat nito. Itong nangyaring to is actually breakout to dito eh. Sinell down lang sa close, no? Tapos kinabukasan, binalik. Umaho naman. Kung long term ka, okay na to eh. Itong level na to, no? Kasi as properties na mall segment naman siya, considered as more on consumer o di consumer play. Ayun, no? Tapos, kahit pa siya downtrend, kahit dito lang ang kanyang target, yun. Wala pa rin 20%, no? Pwedeng, kung walang mapaglagyan, pwedeng mag-iwan. Ang hindi lang maganda, walang dividends. Yun lang naman. Okay? Earnings-wise naman, okay din naman yan, no? Di ba? Annual niya is 32% up last year.
Tapos, this year, 12%. Though mababa nga talaga, pero mababa yung growth, pero may growth. No, may growth siya na 12%. Ang target nga lang 8 eh. Tapos biglang 12 binigay niya. Tapos ngayong 2025, mas mababa pa yung growth niya. May growth pa rin, pero 3% na lang. No? Ibig sabihin, growing pa rin. Palaki ng palaki yung itong 140B pa. O, di ba? Ito nga, ano lang to 30. Net niya, 30. Tapos ngayon, 40. Di ba? So, increasing, pero at a lower pace. No? Kaya, pero PE-wise, pag chinek mo ang PE niyan, ayun, 16 times na lang yan. Historical niyan, 30. Diba? Bihirang-bihira yan dyan. Ayun, in the last 10 years, hindi yan umapak ng below -1. So, ngayon lang. Kaya, kung mahaba ang PC mo, walang problema, SMPH. Okay? Target price niyan is 39, 59% up. At kita nyo naman, all buys, may trading buy isa. Pero okay pa din. Okay? Nga lang, kung may ibang mas maganda at mas mabilis, hindi doon tayo sa mas mabilis. Yun. Pero so far, in general, okay to SMPH. Kung long term ka talaga. Next, Ali. Ali, basag. Basag yung uptrend line. Mukhang pag yan, binasag niya talaga. At hindi siya bumalik sa above 26. Okay? Pag hindi bumalik above 26, dito yan, 22. Okay? Near 22. Hindi maganda pakinggan, pero ganun talaga. Okay? Kasi nagbabasag nga siya ng support niya. Kung si Ali, o si SMPH is more on malls, ito naman is more on residentials. So, sa dalawa, talagang mas may impact kay Ali yung oversupply. Kasi residentials yung maraming supply. Saka offices. Meron din sila pero not that much, Kaya nabasag ni Ali yung support niya. Again, pag natuluyan, nag-24 naman siya . So, yung parang, yung 23, 22, doable talaga, Parang, not too far. Okay. Pero ano na to, di ba? Yung from change in trend na to From downtrend, let's say short-term downtrend. Diba? Yan short-term downtrend. Tapos, ang good news dyan is na-hold niya tong level na to. Hilahin na lang natin ito mga ito para hindi tumami. Na-hold niya yung level na yan, 2450. Diba? At hindi niya binabasag. So, ano na yan? Sideways na from here. At ang next niyan is parang ganyan downtrend, sideways, and then going up. Kumbaga, lahat ng negativity is already here. Na-absorb na, ina-absorb na. At ang next na niyan is re-recover na. Matagal nga lang. I think matagal uli ito. Sipin na lang natin. Let's say, gaya nito. Ilang ano ba yan? Nag-bottom out, hanggang dun. So, 83 bars, 123 days. Mga 4 months. So, ganun din. Let's say, most likely, mga ganun din 4 months. Second half pa kasi ang talaga ang properties. So, yun. Medyo matagal pa. So, no rush. Same as SMPH, no rush. Pero pwedeng i-range trade, Let's say, kung dito ka makakabili, 2450. Yun, may 10% range ka. So, pwede yan ulit-ulit lang habang nasa ilalim at nag-aantay ng rally for Ayala Land. Ganun din. Parang SMPH din. All buys. May accumulate na isa. Mas malaki pa ang earnings ito actually. 20. Tapos 12 lang. Parang SMPH again. Yun, from 3 or from 10 naging 3. Ito naman from 12 naging 10. So, okay pa din. Same thing, ngayon lang umapak to ng below -1 SD in the last 10 years, laging nasa mean yan, above mean. Ngayon, dumiretso doon. So, again, kung long-term ka, this is for you. Kung talagang long-term ka, mga 5 years horizon, pwede mong ipunin to. Okay. So, that's Ali.
Next is RCR. Yeah, ito maganda. Isa sa, kung properties lang din, pwede kayong mag-RCR or mga REITs. Kasi ang difference niyan, kung mag-appreciate din naman ang presyo ng mother company, diba? At tataas ang kanilang occupancy rate, ganun din yun. Tatama rin yun sa kanilang mga REITs. O maganda lang kay REITs, diba? Napansin nyo yung dalawa. Ali, SMPH, ang dividends niya 1 or below 1. Unlike to, 6. Yun ang difference niya. So, kung maiipit ka lang din, let's say 5 years ka naipit, in the last 5 years, gain ka ng 6% per annum na dividend. So, that's up ka ng 30%. Plus, pag nag-appreciate pa yung price. So, that's the difference between REITs and yung mother company nila or yung parent nila, yung sponsor. Okay? So, for RCR breakout yan, ayun, downtrend breakout na. And let's see kung i-challenge na itong I think kaya yan i-challenge itong highs na to. Or pwede rin hindi dahil ang 10Y bond PH 10Y is going higher. I think nasa 6.6 na rin sila at ang dividends nito is 6.610, so almost at par na. So mukhang magsa-sideways yan mula dito. Okay? And no breakout, just a sideways. Yun ang tingin natin dyan. Kung mag-sideways man siya, meron kang dividends or let's say may upside ka na 5. Kailan ba nagbabayad to? May. Oh, okay. Kaya siya umakit na. Kasi magbabayad siya ng May. Magbabayad rin siya ng Feb. See. That's why. Kasi February ang bayadan. So, aakit na siya. So, isang range yun. It's up to you kung kukunin niyo yung 1.8, i-hold or i-sell niyo bago mag-dividends and then buy back sa near dyan, 5.8, no? Kung gusto niyo naman para safe, then full allocate niyo tapos sell half. Iikot niyo yung half. Yung other half is naka-position. So, you get the both benefits, no? Nga lang, 50-50 rin. Difference nun, pag umakyat, may hawak ka. Pag bumagsak, yan lang, may hawak ka din. Hindi mo natipi lahat. Pero, at least, may ginagawa, no? Hindi na boring. Yun. All buys. 3 buys pala. Yun. Next is ARIT. ARIT for me, this one is overstretch. Kita nyo naman, 5.6 na lang, unlike RCR na 6.6 pa. Same play, same idea, no? Same narrative like RCR. Difference niya lang is, ito kasi is nilaro na natin. Matagal na natin itong nilaro, no? Tagal na, sobrang tagal na. Dito pa, actually wala ako dyan, no? Dito ako sa gap down. Kada gap down buy or massive selling buy yun kay ARIT. Anong reason? Ang reason niya is because mayroon siyang possible chance na pumasok sa rebalancing sa PSE index at mula nun sa ilalim na yan we got 31% plus dividends na ilang beses na, so 2, 4 o sabihin na nating mga 6%, so plus 6, mga 38% na ang gains natin dito mula dito, plus yung mga range pa, di ba? Isang trade, benta, bili ulit, benta, bili ulit, benta, so more than that, no? So yun yung play dapat. So kailan ba ang rebalancing mo? Normally mga last week ng January, at kung dito pa lang nag-speculate na tayo na pumasok, most likely 99% pasok na yan, no? At baka i-sell on use na yan. Kaya ingat na, no? Kung may hawak kayo, mag-ingat na kayo. Antayin yung mag-yield ulit siya ng mga 6.5% bago nyo pulutin ulit. After nyo mag-play ng rebalancing, dapat mga ganyan. Okay? So that's ARIT. Next is ASEN. Hindi nakita nyo, nanilaw. Kita nyo yung chart, bagsak, no? Tapos dito, nanilaw, no? Ayun, no? May hold, 1% lang yung yield niya. Ang fair value niya is just 6 pesos. At mababa din ang kanyang earnings. Mataas to, pero pababa yung potential. So, di masyado maganda ang FA. Ang TA,
hindi rin maganda. I think double bottom to dito. Kung mag-hold yung double bottom na yan, range na yan. Okay, same range. Yan, ganyan. Same range. Pwedeng babaan natin konti. Ayan. So, mukhang dyan siya magre-range. Which is not bad, 20%. Huwag lang ito ba sa akin ha. Pag ito binasag, cut nyo agad kasi malalim-lalim na. Next na is, yan, 3 pesos. 3 pesos, parang napaka-imposible. Pero, nangyayari. Grabe, baba na ito. Siguro dahil samaang panahon at La Nina kaya medyo down ng beat or ang tsaka talagang matumal sa Philippines. Oo, totoo yun. Okay. Yun lang, ASEN. Pwede nyo iba, i-try nyo dito sa sa 350. Pag nabasag yan, cut 250 na ulit. Or 280, 260, yan mga ganyan. Okay, hindi rin maganda ang kanyang fundamentals. Okay, last DMC. DMC, hindi ito tama, mali ito. Sabihin na natin, copy na natin to. 11. Conservative na lang, conservative. Okay, ayaw. Ayaw niya, nasira pa natin. DMC. Sige, manual na lang. Okay, mamaya balikan natin yan. Ayun. DMC, napansin nyo, ang FA niya is hindi maganda kasi ang earnings niya is just negative, 25 versus estimates na positive 1. So, malayo. Plus, ang kanyang fair value is 11. Currently, si DMC is magkano? Lampas na, 11.4. So, fairly valued. We can say na fairly valued as DMC. We can say na parang no upside na for now based on fair value. Pero, valuation-wise is somehow cheap. Pero, earnings-wise, mag-re-revise ang kanyang valuation dahil sa earnings niya. So, tama ang fair value. Talagang na yan, wala nang upside. But ang difference niya is you have 12% yield, okay, which portion of that, I think natin 2 or 0.26 plus 0.46, so 60, 72 yun. Yung 72 ibabayad yan ngayong paparating na, tingnan natin, 0.72. Talaga ba? O yun, meron kang 6% yield na ina-expect this May. Ni-record ng April. Malamang-lamang ang announcement niyan is dito. April 3. Ano ba ngayon? January? February, March, April. So, less than or almost 2 months pa, Mga 2 months pa magdi-declare na siya ng dividends na 6%. So, dapat may rally yan mga 6%. Yun. Pwede yan dyan. Pwedeng i-challenge tong high na yan. Okay? Dahil nga, magdi-declare na siya by next few months. Okay? Tingnan natin ang earnings. Ayan, pag chinek mo naman yung earnings, talagang down show. From 48 to 36. Pero kaya pa rin magbayad. Baka mas maliit ng konti ngayon. Okay? Pero okay pa rin. Mahalaga meron. Okay? So, that's the difference. Hindi maganda ang FA niya, ang balance sheet, ang FS, and so on. Pero may yield kang matatanggap. That's why maganda yung chart niya. Okay? Si ASEN kasi kanina, wala naman tayong 1% lang. Kaya kahit hindi na maganda yung FA tapos wala pang dividends, ganun talaga. Hindi rin maganda ang chart. So that's the difference between high-paying dividend stocks and non-paying or low-paying during defensive season like today. And
baka almost forever sa Philippines. Not forever naman. Baka naman during first year ni Donald Trump. Okay? At last, during the last year ni President BBM. Yun lang. Huwag yun ang intindihin. Basta politics aside, antayin natin silang matapos. Baka may chance for Philippines. Okay? For now, go defensive and play dividends or go to US market dahil nandun ang bull market. Okay? So, that's all. Thanks for watching and kita-kits Wednesday sa live charting natin. If you want to join our Discord for the YouTube subscriber, just click the join your subscribe button using your laptop para makapasok kayo sa ating GC ng YouTube Discord server.